Kabanata 546. Okay, ako. Hindi masama itong wood carving. Gusto ko. Akmang sasang-ayon si Zephyr, biglang may kamay na humawak sa inukit na kahoy. Ang kanyang boses ay nangingibabaw. Obviously, sanay na siya sa pagiging mayabang at tuluyang hindi pinansin si Zephyr. Well. Gumalaw ang palad ni Yan Xiaoro, at ang kanyang puting nyebe na kamay ay tila malambot, ngunit malakas itong tumama sa palad ng isa. Anong ginagawa mo? Tumingin ang may-ari ng boses kay Yan Xiaoro na puno ng galit ang mukha, ngunit kitang-kita ito ni Zephyr. Ngayon lang, parang mabagal ang palad ni Yan Xiaoro pero mabilis talaga. Ang kanyang paraan ay lubos na kamangha-mangha, at ang kanyang bilis at anggulo ng pagtingin ay napakaliksi. Ang may-ari ng boses ay isang binata na nakaasol na damit. Mukha siyang galit at kakaiba ang ugali. Sa isang gilid niya ay isang misteryosong babae na may belo. Siya ay matangkad, kaakit-akit, at naglalabas ng mahiwagang aura. Bagamat may tabing sa pagitan nila, ramdam pa rin ni Zephyr na maganda ang mga mata ng babae. Sa oras na ito, ang kanyang magagandang mata ay nakatitig sa kahoy na inukit sa stall. Anong ginagawa ko? Alam mo ba ang rules? Naiintindihan mo ba ang rules? This is my rule. Bibili nga itong kapatid na ito. Anong ginagawa mo dito? Kinurot ni Yan Xiaoro ang kanyang baywang at itinuro ang binata. Ang kanyang malutong na boses ay kasing galaw ng jade. Si Zephyr ay may magandang impresyon sa kanya. Humph, kung ganoon, hihingi ako ng payo. Ang binata ay tumingin ng masama kay Yan Xiaoro, ngunit nang makita niyang nakatingin sa kanya ang mga may-ari ng stall sa paligid niya, halatang natatakot sila sa isang bagay. Pagkatapos ay tumingin siya kay Zephyr at nagpatuloy ng malamig. Anak, ibigay mo sa akin itong wood carving at bibigyan kita ng 1,000 taels ng ginto. Sumulyap si Zephyr sa kanya at saka ngumiti kay Yan Xiaoro. 1,000 tael ng pilak. Sige, kunin mo na. Ibinigay ni Yan Xiaoro ang kahoy na inukit kay Zephyr na nakangiti. Huwag pansinin. Ganap na hindi pinansin. Parehong pinili ni na Zephyr at Yan Xiaoro na huwag pansinin ang binatang ito sa oras na ito. Bang-bang. Ang lakas ay nagngangalit. Namumula ang mukha ng binata, at ang kanyang tunay na enerhiya ay nagsimulang pumutok sa galit sa kanyang puso. Bata, how dare you? Sabihin mo sa akin ang pangalan mo. Walang sino man ang nangahas na maging mapangahas sa akin. Tumingin kay Zephyr ang binata na tinatawag na Iron Lion at malamig na sinabi. Sa sandaling ito, ang kanyang tunay na enerhiya ay nagtitipon, at ang kanyang mga kamay ay kumikislap ng gininto ang liwanag, tulad ng isang gintong kamay. Habang gumagalaw ang kanyang mga daliri, maririnig sa kalawakan ang tunog ng pagpunit. Iron Lion. Siya ba talaga? Ang brat na ito ay nasa problema ngayon. Ang Iron Lion ay isang academy initiate ng Divine Body Sect. Ang kanyang mga gininto ang kamay ay nagagawang makabasag ng ginto at bato, at siya ay hindi magagapi. Hindi ko inaasahan na lalabas talaga siya sa Lindong City. Tama. Ang mga kamay ng lalaking ito ay umaapoy na sa nagngangalit na apoy mula pa noong bata pa sila. Sinasanay niya ang Golden Jade Divine Skill, isang kakaibang kasanayan. Kapag napunit ang kanyang mga kamay, kahit isang burol ay madaling mapunit sa dalawa. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Zephyr. Alam din niya ang usapan sa paligid niya. Halatang sumikat ang binata sa harapan niya. Mayroon din siyang kaunting pag-unawa sa Divine Body Sect. Isa itong makapangyarihang academy at hindi mas mahina kaysa sa kanyang Boundless Academy. Sa partikular, ang academy na ito ay palaging itinuturing na mga diskarte sa tempering ng katawan bilang pundasyon nito. Ito ay may libu-libong taon ng pamana at may malalim na pundasyon.
Sa sandaling kumilos ito ay magiging kagulat-gulat at kakilakilabot na gaya ng pagguho ng langit at lupa. Kabanata 547. Gayunpaman, ang singkit na mga mata ni Zephyr ay napuno ng lamig. Gaano man kalakas ang taong ito, nasa level 9 True Spirit Realm lang siya. Hindi siya natatakot na harapin ang dalawang eksperto sa level 9 True Spirit Realm mula sa Little Dragon King Manor. Gaano man kalakas ang kanyang Golden Jade Divine Skill, hindi siya natatakot dito. Senior Iron, kalimutan mo na. Akmang ilalabas na ang sword focus ni Zephyr, biglang nagsalita ang misteryosong babaeng may belo. May bakas ng alindog sa boses, na nagpakilig sa puso ng mga tao. Nakakamangha man ang lakas ng loob ni Zephyr, nang marinig niya ang mabilog at malambing na boses na ito, hindi napigilan ng kanyang puso ang kabog. Lihim siyang napabuntong hininga na talagang ang sarap pakinggan ng boses ng babaeng ito. Junior Sister Fengyi. Nang marinig ang boses ng misteryosong babae, biglang nagbago ang mukha ni Iron Lion, at pagkatapos ay naibsan ito ng higit sa kalahati. Pagkatapos ay tumingin siya kay Zephyr na may panunuya. Brat, huwag mo na akong makitang muli. This time around, it is because of Junior Sister Fengyi. Next time around, siguradong hindi ka na magiging maswerte. Napaka-arrogant ng tono niya, para bang si Zephyr ang madudurog sa focus niya. Siyempre, sa mata ng mga tagalabas, sa pagkakataong ito, maswerte talaga si Zephyr. Pagkatapos ng lahat, ang aura ni Zephyr ay nasa level 6 True Spirit Realm lamang. Kung ikukumpara sa level 9 True Spirit Realm ng Iron Lion, may malaking agwat sa pagitan nila. Kung ang dalawa ay lumaban sa isa't isa, maaaring durugan ng Iron Lion si Zephyr gamit ang isang kamay. Haha! Ngumiti si Zephyr ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ng napakaraming araw ng paglilinang at pagsubok sa pagsubok, nadama niya ang labis na kapayapaan. Bagaman ang kabilang partido ang nag-provoke sa kanya at hindi siya natatakot sa kanya, hindi na kailangang ibaba ang kanyang sarili sa parehong antas ng kanya. Muli siyang tiningnan ni Iron Lion ng malamig. Noon lang siya umalis kasama ang misteryosong babaeng nagngangalang Fengyi. Kuya, bakit hindi mo siya sinaktan? Si Yan Xiaoro ay tumingin kay Zephyr nang may pagtataka sa kanyang malalaking magagandang mata at nagtanong. Napakatalino ng tanong na ito, at may hindi maipaliwanag na kahulugan sa kanyang tono. Tila naniwala si Yan Xiaoro kay Zephyr. Bugbugin siya. Nasa level 9 True Spirit Realm siya. Nakangiting sabi ni Zephyr. Ganun ba? Gayunpaman, nararamdaman ko ang nakakatakot na aura na nagmumula sa iyo na hindi mabilang na mas malakas kaysa sa Iron Lion. Sumulyap muli si Yan Xiaoro kay Zephyr. Kumunot ang kanyang ilong at sinabing. Ano ang isang matalas na pakiramdam ng pangunawa? Lalong naging curious si Zephyr tungkol sa Yan Xiaoro na ito. Ang nakakatakot na aura at malakas na persepsyon na nasa loob ng katawan ng kabilang partido ay ganap na lumampas sa inaasahan ni Zephyr. By the way, this is for you. Kailangan kong bumalik. Mabilis na ibinigay ni Yan Xiaoro ang kahoy na inukit kay Zephyr, at pagkatapos ay mabilis na binalot ang mga bagay sa stall, at pagkatapos ay dinala ng kanyang maliit na katawan ang lahat ng mga bagay na ito at mabilis na tumakbo palayo. Napakalakas ng pisikal na lakas. Bahagyang gumalaw ang mga mag-aaral ni Zephyr. Bahagyang gumalaw ang mga mag-aaral ni Zephyr. Ang mga bagay na ito ay tumitimbang ng humigit kumulang 500 kilo, ngunit si Yan Xiaoro ay nakahawak sa kanyang katawan, nang walang anumang palatandaan ng hingal o pagod. Bahagyang natigilan si Zephyr sa kanyang nakaka-relax na posture. Gayunpaman, hindi nagtagal ay itinoon niya ang kanyang atensyon sa kakaibang inukit na kahoy.
Iyan ba talaga ang kayamanan? Maingat na hinawakan ang inukit na kahoy, patuloy na nag-iisip si Zephyr. Kung tama ang kanyang hula, kung gayon ang halaga ng bagay na ito ay hindi lamang 1,000 tael ng pilak, ngunit higit sa 10 bilyong tael ng ginto. Kabanata 548. Maghanap ka muna ng matitirhan, tapos pag-aralan mong mabuti. Habang naglalakad siya, dumating si Zephyr sa isang restaurant. Ang bango sa restaurant ay patuloy na umaapaw, kaya nakalimutan ng mga tao na bumalik. Maging si Zephyr ay hindi maiwasang mabigani ng kaunti, at saka pumasok. Sir, pakiusap. Pagkaraang makita ng isang utusan si Zephyr, mabilis niyang sabi sabay ngiti. Oo, hanapin mo ako ng tahimik na lugar, at pagkatapos ay lutuin mo ang dalawa sa pinakamasarap mong lutuin. Tumango si Zephyr at sinabing, okay, sandali. Noong una, nagplano si Zephyr na humingi ng pribadong silid. Habang kumakain, pinag-aralan niya ang kakaibang wood carving. Gayunpaman, pagkatapos tumingin sa paligid, nakita niya na ang ikalawang palapag at ang unang palapag ay puno ng mga bisita. Kahit na ang mga pribadong silid ay okupado na. Hanggat umatras si Zephyr, kailangan lang niyang maghanap ng lugar na malapit sa bintana at maupo. Kamahalan, iyan ang aming mga specialty, 3 flavored fish, first grade fragrance, at 3-legged demonic cicada. Maya-maya, nakahain na ang mesa ng mga pinggan. Ito ay isang 3-legged demonic cicada. Bumilis ang tibok ng puso ni Zephyr. Ang 3-legged demonic cicada ay isa sa pangalawang antas na mabangis na hayop. Ito ay medyo mahina, ngunit ito ay napakabilis. Mahirap itong hulihin. Well, isa pang palayok ng masarap na alak. Nang maamoy ni Zephyr ang halimuyak ay agad na tumaas ang kanyang gana at muli niyang inutusan ang mga katulong. Sige, maghintay ka muna sandali. Hindi nagtagal, nakahain na ang alak at masasarap na pagkain. Ang kahangahangang halimuyak ay nagpakain sa kanila ng direkta ni Zephyr. Napakasarap talaga ng lasa nitong 3-legged demonic cicada. Ang isa ay kasing laki ng kamao. Ang karne sa loob ay hindi lamang masarap, ngunit malambot at masarap din. Kumain si Zephyr ng 3 3-legged demonic cicadas ng sabay-sabay bago bumagal at natikman ang iba pang mga delicacy. Narinig mo ba? Ang pagpupulong ni Ching Feng kada 2 taon ay magsisimula na muli. Tama. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataong pumunta sa Ching Feng meeting noong nakaraan. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ako ng pagkakataong makita ito ng sarili kong mga mata. Ang swerte. Tama. Maraming mahuhusay na eksperto ang lumitaw sa munting pagtitipon na ito. Bagamat hindi tayo qualified na lumahok sa ganitong uri ng pagtitipon, maaari pa rin tayong manood. Ito rin ay isang magandang bagay. Ang labanan sa pagitan ng mga eksperto ay hindi lamang magpapahintulot sa amin na palawakin ang aming mga abot-tanaw, ngunit pahihintulutan din ang aming kaalaman at pagsasanay na maging lubhang kapaki-pakinabang. Ang gayong mga talakayan ay patuloy na umalangaw-ngaw sa mga tainga ni Zephyr. Bukod dito, nalaman niyang hindi lang ito isang grupo ng mga tao ang nag-uusap tungkol dito. Pinag-uusapan pa nga ito ng karamihan sa mga tao sa restaurant. Noong mga nakaraang taon, wala nang masyadong martial arts practitioners sa maliit na pagpupulong ng Ching Feng, ngunit ang maliit na pagpupulong ng Ching Feng ngayong taon ay hindi simple. Hindi lamang ang hitsura ng mga henyong martial arts practitioner, kundi pati na rin ang chismis na ang mga disipulo ng Jalan Pure Land, si Fan Fengyi, ay darating din. Ano? Si Fan Fengyi mula sa Jalan Pure Land. May sabi-sabi na ang Jalan Pure Land ay mahiwaga. Ang mga disipulo sa kanilang lahat ay may pinakamataas na kakaibang diskarte. Hindi lang iyon, ngunit ang mga disipulo sa Jalan Pure Land ay pawang mga babae.
Sinasabi na ang bawat isa sa kanila ay walang katulad na kagandahan. Humph, alam mo lang ang isa sa mga dahilan habang hindi mo alam ang isa pa. Ang mga babaeng disipulo ng Jalan Pure Land ay hindi lamang sobrang ganda, kundi sobrang kaakit-akit. Ang kanilang likas na alindog ay nakakalimot sa mga tao na bumalik. Lalo na ang Fan Fengyi na iyon. May tsismis na ang babaeng ito ay may kakaibang ancient draconic bloodline, kaya naman siya ay kinuha ng Jalan Pure Land na ito mula pa noong bata pa siya. Kung titingnan daw siya ng isang tao, may malalasing sa kanya. Sa maliit na pagtitipon na ito, maraming henyong martial practitioner ang sumugod sa kanya. Si Zephyr, na kumakain, ay hindi napigil ang makaramdam ng bahagyang kirot sa kanyang puso nang marinig niya ang pangalan ni Fan Fengyi. Kabanata 549. Naalala niya na noong binibili niya ang kakaibang wooden sculpture, minsang tinawag ng Iron Lion ang misteryosong babae na Fengyi. Nang maisip niya ang boses ng kabilang partido na sapat na para malota at malasing ang isa, nahulaan ni Zephyr na ang misteryosong babae ay ang rumored Fan Fengyi. Gayunpaman, kahit na medyo curious si Zephyr Khan tungkol dito sa tinatawag na Qingfeng meeting, wala siyang anumang matinding interes. Pare. Muling natagpuan ni Zephyr ang katulong at nais na makahanap ng tirahan. Panginoon, medyo nahihirapan ka na sa paghahanap ng matitirhan ngayon. Puno na ang mga restaurant dito. Dahil sa maliit na paming martial artist. Walang magawang sabi ng katulong. Well, okay. Tumango si Zephyr. Pagkatapos bayaran ang bill, lumabas siya ng restaurant at nagsimulang maghanap muli sa ibang mga lugar, ngunit lahat ng mga ito ay puno. I didn't expect the meeting to be so exaggerated. Wala man lang akong matitirhan. Hindi napigilan ni Zephyr na sumimangot at mapait na mapangiti. Junior Brother Khan. Sa oras na ito, isang nagulat na boses ang nagmula sa likod ni Zephyr. Parang pamilyar ang boses. Lumingon si Zephyr at nakita niya ang isang matipunong binata na humahabol sa kanya na may ngiti sa labi. Si Shi Zhongtian, ang disipulo ng Divine Armor Sect, na nakilala niya bago pumasok sa lungsod. Senior Kuya Shi. Nagkataon lang. Tama. Nagkataon lang. I was thinking about meet you in this city, but I didn't expect to see you on the way. Sabi ni Shi Zhongtian sa magaspang na boses na may ngiti sa kanyang mukha. Junior Kuya, saan ka pupunta? Pagtingin kay Zephyr, nagtatakang tanong ni Shi Zhongtian. I was planning to find a place to stay. I didn't expect na may magdaraos ng small meeting sa city. Naimpluwensyahan siguro ng small meeting kaya lahat ng restaurant dito ay nabook ng mga martial artist. Sabi ni Zephyr na may pilyong ngiti. Ha ha ha. Ito lang ang iniisip ko. Junior brother, baka hindi mo alam. 1 month ago, nabook na ang mga restaurants. Kaya ang hirap talagang humanap ng matitirhan ngayon. Nakikita ko. Si Zephyr ay mukhang nalulumbay, ngunit talagang mahirap para sa kanya na makahanap ng matitirhan ngayong may ibang lumipat noong 1 buwan. Punta tayo sa pwesto ko. Sa katayuan at kakayahan mo, qualified kang makapasok dito. Magiliw silang binati ni Shi Zhongtian. Pumunta ka sa pwesto mo. Anong klaseng lugar? Sa pagtingin kay Shi Zhongtian, medyo naging curious si Zephyr. Ha ha ha. Siyempre Qingfeng meeting yon. Isa rin ako sa mga kalahok, kaya qualified akong imbitahan ang mga kaibigan ko. Sabay na tayo. Nararapat bang pumunta ako? Hindi mapigilan ni Zephyr na mag-alinlangan. Anong masama dun? Iniligtas mo ang kapatid ko at ang mga junior kong kapatid, kaya kaibigan kita mula sa Divine Armor Sect, kaya bagay na bagay. Tsaka nakabook na ang restaurant dito, at wala kang mapupuntahan. Tara na. Habang nag-uusap sila, masigasig na hinailan ni Shi Zhongtian si Zephyr Khan pasulong.
Walang choice si Zephyr kundi sundan siya ng mapait na ngiti. Ang lugar ng pagtitipon para sa pulong ng Qingfeng ay isang panloob na lungsod. Habang naglalakad sila ay nakarating sila sa isang malaking restaurant. Kabanata 550. Maningning at maningning ang restaurant. Maya't maya ay pumapasok ang mga martial artist. Sir Shi Zhongtian, bumalik ka na. Nang makita ng isang katulong si Shi Zhongtian, nagmamadali siyang lumapit at binati siya ng magalang. Well, you're back. May extra ka bang tirahan dito? Ayusin mo ang kapatid ko. Tumanggo si Shi Zhongtian at sinabi sa katulong. Oo. May magandang looban din. Dahil kapatid mo siya, natural na malaking pagpapala para sa kanya ang manirahan dito. Nagmamadaling tumanggo ang katulong at sinabi. Ito ay estate ng ating Divine Armor Sect, kaya madalas akong pumunta dito. Ipinakilala sila ni Shi Zhongtian kay Zephyr Khan. Maraming salamat, Kuya Shi. Tumanggo si Zephyr Khan at nagpasalamat. Magkaibigan tayong lahat. Tumawa ng malakas si Shi Zhongtian. Si Shi Zhongtian ay isa ring prangka na tao, kaya hindi nagtagal ay binitawan niya si Zephyr Khan. Pagkadaan sa restaurant, may maliit na vilya sa likod. Makikitang maingat na inukit ang vilya. May mga pavilion sa lahat ng dako. Mayroong mga engkanto na bulaklak at pambihirang mga halamang gamot sa lahat ng dako sa Rockberry Pavilion. Mayroong kahit ilang maliliit na talon na umaagos pababa, at ang kanilang vital energy ay medyo mayaman. Ito ay talagang isang pambihirang pahingahan. Sa harap ng isang malaking pavilion, isang grupo ng mga tao ang nag-uusap. Matapos makita si Shi Zhongtian, biglang tumawa ang isang binata. Ha! Sabi ko na nga ba, napakabilis ni Kuya Shi. Sure enough, napatay niya si Dikoy sa napakaikling panahon. Ang binatang ito ay may kahanga-hangang aura at hindi pangkaraniwang lakas. Naabot na niya ang Levi 8 True Spirit Realm, na nangangahulugang isa siyang makapangyarihang disipulo sa isang academy. Dapat siyang maging pangunahing disipulo ng isang academy. May ngiti sa labi, naglabas siya ng purong aura, na madaling magustuhan siya ng mga tao. Kuya Bai, pinahiya mo na naman ako. Kung gagawin mo, natatakot akong matapos ang pagkain sa 1 minuto. Tumawa ng malakas si Shi Zhongtian at saka ipinaliwanag kay Zephyr Khan sa mahinang boses. Ang lalaking ito ay tinatawag na Bai Wulang, ang inapo ng Heaven and Earth Sword Sect. Hindi mahina ang kanyang swordsmanship. Tumanggo si Zephyr Khan at saka muling tumingin kay Bai Wulang. Ang matalim na enerhiya kay Bai Wulang ay nagbigay ng paliwanag. Ang isang cultivator ng espada ay agresibo at kahanga-hanga, naganap na naiiba sa aura ng isang eskrimador. Gayunpaman, pagkatapos na maunawaan ni Zephyr Khan ang puwersa ng espada, malaya niyang makokontrol ang kanyang power. Maliban kung siya ay may ganap na paglilinang, mahirap para sa mga ordinaryong tao na makita ang kanyang tunay na kakayahan. Napakalas ng Dikoy na iyon na lumitaw dito at pumatay ng isang disipulo ng iyong Divine Armored Sect. How dare he swagger out? Talagang hindi niya alam kung patay na ba siya o buhay. Nakangiting sabi ng medyo matabang lalaki na may bilog na mukha. Sa tuwing ngumingiti siya, halatang masayahin siyang tao. Ang kanyang mga mata ay partikular na maliit dahil ang kanyang mukha ay masyadong mabilog at mataba. Maliit man ang kanyang mga mata ay may metalikong texture ang mga ito sa pagbukas at pagsara nito na para bang nabubutas sa katawan ng isang tao. Hindi ito dahil mabilis ako. Kung hindi dahil dito, ikaw, isang halimaw ng Precious Weapon Sect, ang unang kumilos. Nakatingin sa bilog na lalaking ito, galit na sabi ni Shi Zhongtian. Gayunpaman, ang tono na ito ay medyo nakaka-relax. Malinaw na pamilyar sa kanya ang lahat.